may diabetes ka, huwag puro bawal ang isipin mo. Ito ang mga pagkain na mas magandang idagdag sa plato mo. Akala kasi ng marami, kapag may diabetes ka, puro bawal na. Bawal kanin, bawal prutas, bawal masarap, bawal halos lahat. Pero hindi po ganon. Mas importante ang tamang balanse. Hindi lang kung ano ang tatanggalin, kundi ano rin ang dapat idagdag para mas stable ang blood sugar mo. Ang delikado kasi kapag mali ang pagkain araw-araw, pwedeng paulit-ulit tumaas ang blood sugar. At kapag matagal na mataas ang blood sugar, pwedeng maapektuhan ang mata, kidneys, nerves, puso at blood vessels. Kaya hindi sapat na bawas asukal lang. Kailangan matutunan kung anong pagkain ang makakatulong para mas mabagal tumaas ang sugar, mas mabusog ka at hindi ka madaling mag-crave. Mapapansin mo to sa maraming may diabetes. Ang iniisip agad nila, ano na lang ang kakainin ko. Kaya minsan, puro konting kanin lang, pero gutom pa rin. O kaya nag-skip ng meal, tapos biglang nagugutom at napapakain ng marami. Yung iba naman, nagbawas nga ng sweets, pero kulang sa gulay, protein at fiber. Kaya mabilis pa rin magutom, mabilis pa rin mapagod, at minsan mataas pa rin ang sugar after meals. Ganito kasi yan. Kapag may diabetes ka, ang goal, hindi lang basta kumain ng konti. Ang goal ay kumain ng mas balance. Unang maganda, gulay na mataas sa fiber. Tulad ng ampalaya, pechay, kangkong, talbos, repolyo, pipino at okra. Nakakatulong ang fiber para mas mabagal ma-digest ang pagkain. Pangalawa, protein tulad ng isda, itlog, chicken, tofu, or beans. Mas nakakabusog ito at hindi mabilis magpataas ng sugar tulad ng refined carbs. Pangatlo, avocado. May healthy fats at fiber ito, kaya pwedeng makatulong sa busog at cravings kapag tama ang portion. Pang-apat, nuts tulad ng almonds, walnuts, or peanuts na walang maraming asin or sugar coating. Panglima, whole foods na mas mabagal makaapekto sa sugar tulad ng oats, chia seeds, or small portions of brown rice, red or black rice. Depende sa response ng katawan mo. Pero tandaan, kahit healthy food, kailangan pa rin ng tamang portion. Start with this. Una, huwag gawing puro kanin ang plato. Lagyan ng gulay at protein. Pangalawa, kung kakain ng carbs tulad ng rice or oats, bantayan ang portion. Pangatlo, piliin ang whole foods kaysa processed foods. Pang-apat, iwasan ang drinks na may sugar tulad ng soft drinks, milk tea, juice, and 3-in-1 coffee. Pang-lima, kung may glucose monitor ka, obserbahan kung anong pagkain ang nagpapataas ng sugar mo after meals. Iba-iba kasi ang response ng katawan ng bawat tao. Pero hindi ibig sabihin na ang mga pagkain ito ay gamot sa diabetes. Hindi rin ibig sabihin na pwede nang kainin ng sobra-sobra dahil healthy sila. Food support lang ito. Mas importante pa rin ang doctor guidance, regular monitoring, tamang gamot, kung nireseta, movement, tulog, and lifestyle. At kung may kidney disease, heart disease, or ibang kondisyon, mas magandang magtanong muna sa doktor or dietitian kung anong pagkain ang bagay sa'yo. Comment diabetes kung gusto mo ng part 2 ng mga pagkain na dapat bawasan kapag mataas ang blood sugar. At isend mo ito sa kapamilya mong may diabetes or pre-diabetes.